Ang gabing iyon ay mananatili sa aking alaala habang buhay. Hindi dahil ito ay espesyal, kundi dahil pagkatapos nito, nahati ang buhay ko sa bago. At pagkatapos, ang pangalan ko ay Veronica, 24 taong gulang, isang financial analyst sa isang malaking kumpanya. Kasal ako kay David sa loob ng 10 taon. Wala kaming anak, at ito ay isang masakit na issue. Nagsimula ang umaga ng araw na iyon, gaya ng dati. Alarm clock sa 6:30 a.m., shower, kape, habang nagmamadali, makeup sa pasilyo, dahil sa banyo, ay kalahating oras nang nag-aayos ang biyenan ko. Si Aling Gloria, 22 taong gulang, dating accountant. Lumipat siya sa amin. Sa 6 taon na ang nakalipas, pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Pansamantala, sabi ni David noon, pansamantala na umabot ng 6 na taon, umalis ka na naman. Ang boses ng biyenan ko ay umabot sa akin sa pasilyo. Naghanda ka ba ng almusal para sa asawa mo? Kaya na ni David ang kanyang sarili. Kaya na niya. Humalakhak siya. 10 taon mo nang ginugutom ang lalaking iyan. Okay, kumakain ako. Hindi ako sumagot. Natuto akong hindi sumagot. Lumabas lang ako. Tahimik na isinara ang pinto. Sa elevator, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Madilim na bilog sa ilalim ng mata, kulubot sa pagitan ng kilay. Pagod, walang buhay na tingin. 10 taon na ang nakalipas. Iba ang lahat. Si David ay tila mapagmahal at maalalahanin. Bulaklak tuwing Biyernes, romantikong hapunan, at pagkatapos, pumasok si Aling Gloria sa buhay namin at unti-unting kinuha ang lahat. Sa simula, maliliit na bagay, mga puna tungkol sa pagluluto, mga payo sa paglilinis, pagkatapos ay mga komento tungkol sa hitsura, trabaho, at pagkatapos ay nagsimula ang isyu ng mga anak. Kailan mo kami bibigyan ng mga apo? Ang orasan ay tumatakbo na. Baog ka ba? Nagpasuri ako. Pati si David. Ayos naman ang lahat. Hindi lang talaga kami magkaanak. Pero paano mo ipapaliwanag sa biyenan mo? Tahimik lang si David. Hindi kailanman nakikialam. Matanda na siya. Huwag mo na lang pansinin. Ang paborito niyang linya. Sa opisina, may naghihintay na sorpresa sa akin. Veronica Hernandez, pumasok ka sa opisina ng direktor. Tumawag agad ang sekretarya pagdating ko. Ngumiti si Ginoong Alexander nang sinalubong ako. 8 taon ka nang nagtatrabaho sa kumpanya. 8 taon nang walang kapintasang trabaho. Alam mo ba kung ilang beses bumalik ang iyong mga ulat? Para sa rebisyon, hindi kailanman. Si Ginoong Reyes ay magreretiro. Gusto kong ialok sa iyo ang kanyang posisyon. Head ng Analytics Department. Doble ang sahod. Mga bonus. Pinahusay na benepisyo. Sa kalusugan. Hindi ako agad naniwala. Head ng department. Ako. Sino pa? Ikaw ang pinakamahusay na analyst. Nararapat ka. Inabot niya ang kanyang kamay. Congratulations. Simula bukas, ikaw na ang boss. Nagkamay ako. Nararamdaman ang mga luha na namumuo sa aking mga mata. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, mayroon din palang nagpapahalaga sa akin. Lumipas ang araw, nang parang panaginip. Binabati ako ng mga kasamahan. Ipinapakilala ako ni Ginoong Reyes sa aking mga bagong tungkulin. Naisip ko kung paano ko sasabihin kay David sa gabing iyon. Sa lunch break, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Mahal na ginang Veronica Hernandez, hinihiling na makipag-ugnayan kayo sa notaryo para sa pamana ni Gaeng, Antonina Valdez. Si Tia Antonina, ang kapatid ng aking yumaong ina, ang tanging kamag-anak ko na natitira. Namatay si Tia Antonina. 5 buwan na ang nakakaraan. Tahimik. Sa kanyang pagtulog, nandoon ako sa libing. At bumibisita ako sa sementeryo buwan-buwan. Ngunit anong mana ang pinag-uusapan? Simple lang ang buhay ni Tia Antonina. Isang maliit na apartment sa isang lumang gusali, lumang kasangkapan.
Tinutulungan ko siya sa pera. Nagpaalam ako sa trabaho ng 4 p.m. at pumunta sa notaryo, si Attorney Victor Soliman, isang matandang lalaki na nakasalamin, ay sinalubong ako sa kanyang opisina na may matataas na kisame. Nag-iwan ng testamento ang iyong tiya. Ikaw ang tanging tagapagmana. Naiintindihan ko. Ngunit ano ang ipapamana? Inalis ng notaryo ang kanyang salamin. Natatakot akong hindi mo gaanong kilala ang iyong tiya. At nagsimula siyang magbasa. Isang 2-bedroom condominium unit sa sentro ng lungsod, 65 SQM, humigit kumulang 15 milyong piso. Isang 1-bedroom apartment sa isang residential area, humigit kumulang 6 milyong piso. Isang bahay at lote sa probinsya na may 1,500 SQM na lupain, humigit kumulang 8 milyong piso. Isang bank account na may 1,200,000 piso. Isang koleksyon ng mga antigo na alahas. Tinatayang halaga, 800,000 piso. Nakikinig ako at hindi makapaniwala. Si Tia Antonina, na nagtitipid sa lahat ng bagay. Isang milyonarya. Paano? Tanong ko. Halos hindi na makahinga. Ang iyong tiya ay nag-ipon sa buong buhay niya at namuhunan. Bumili siya ng mga ari-arian noong dekada 90 pa. Inabot niya ang isang sobre. Isang liham mula kay Antonina Valdez. Nanginginig ang aking mga kamay. Pamilyar na sulat kamay. Mahal kong Veronica, kung binabasa mo ang liham na ito, nangangahulugan itong wala na ako. Huwag malungkot. Nagulat ka ba sa mana? Naiintindihan ko. Nag-ipon ako sa buong buhay ko. Alam ng iyong ina, dapat ay nakatanggap siya ng kalahati, ngunit hindi na umabot. Ikaw na lang ang natitira, Veronica. Pinagmamasdan kita sa loob ng maraming taon. Nakita ko kung paano ka pinagsasabihan ng iyong biyanan. Kung paano hindi napapansin ng iyong asawa ang iyong mga pagsisikap. Tahimik lang ako. Dahil matanda ka na. Ngunit masakit ang aking puso. Ang manang ito ang iyong siguro. Ang iyong backup plan. Kung maayos ang lahat, mamuhay ka gaya ng dati. Ngunit kung maintindihan mo na karapat-dapat ka sa mas mahusay, mayroon kang lugar na pupuntahan. At isa pa, kapag nalaman mo ang tungkol sa mana, huwag kang magmadaling sabihin. Makinig muna. Obserbahan. Ipinapakita ng mga tao ang kanilang tunay na pagkatao kapag iniisip nilang walang nakakakita sa kanila. Mahal kita. Mamuhay ka para sa iyong sarili. Tia Antonina. Bumuhos ang luha. Umiyak ako sa opisina ng notaryo. Habang siya ay maselang nakatingin sa bintana. Si Tia Antonina, ang simple at tahimik, nagkunwari ng mahirap sa loob ng maraming taon upang mapanatili ang lahat para sa akin. Huwag kang magmadaling sabihin. Makinig muna. Parang alam niya. Bandang 8 p.m., nagpark ako sa bahay. Nagpa siya akong sasabihin ko na ang lahat. Masisiyahan si David. Umakyat ako sa ika-4 na palapag. Isinaksak ko ang susi. Tahimik na gusto kong magbigay ng sorpresa. Walang ingay na bumukas ang pinto. At agad kong narinig ang mga boses mula sa kusina. Ang biyanan ko. At si David. Sigurado akong sinasabi ko sa iyo. Kumakabog ang boses ni Aling Gloria. Si Mila mula sa rehistro. Ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho sa opisina ng notaryo. Si Soliman ang nag-iwan ng kayamanan kay Veronica. Napatigil ako sa pasilyo. Anong kayamanan? Nag-aalala ang boses ni David. 2 kondominium. Isang bahay at lote sa probinsya. Isang bank account. Humigit kumulang 30 milyong piso. Katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng upuan na iniurong. At ano ang iminumungkahi mo, Mama? Kumilos. Hindi pa niya alam. Kapag nalaman niya, kailangan nating nasa tabi niya. Tulungan siyang gumawa ng tamang desisyon. Anong desisyon? Ibenta ang lahat. Ilagay sa negosyo. Pangarap mong magbukas ng restaurant, hindi ba? Kaya magbubukas ka ng restaurant gamit ang kanyang pera. Mama, mana niya iyon. At ano? Kayo ay mag-asawa. Sabihin mo, ipapatala mo sa pangalan mo. Ikaw ang ulo ng pamilya. Hindi siya papayag. Pilitin mo. I-pressure mo sa pamamagitan ng mga anak. Sabihin mo, gusto kong magkaanak.
At hindi ka maaaring magkaanak sa inuupahang apartment. At dito, nakatira tayo sa bahay ni Mama. Parang mga parasitiko. Naramdaman ko na parang may humihigpit sa loob ko. Paano kung tumanggi siya? Mahinang boses ni David. Kung gayon, hiwalayan mo siya. Pagkalipas ng ilang taon, kapag nasa negosyo na ang pera, hiwalayan. Bakit hindi? 10 taon na kayong kasal. At ano? Walang anak. Walang silbi. Nagtatrabaho buong araw. At sa bahay, ako ang gumagawa ng lahat. Walang kwenta. Karapat-dapat ka sa mas mahusay. Katahimikan. Inaasahan kong kokontra si David. Sasabihin na mahal niya ako. Siguro nga tama ka, sabi niya. Siguro oras na para baguhin ang isang bagay. Noon, parang nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Naging parang koto ng aking mga binti. Kumapit ako sa sabitan. 10 taon akong nagtitimpla ng kape para sa lalaking ito, naglalaba ng medyas, nagtitiis sa kanyang ina. At sa lahat ng oras na iyon, ako ay walang kwenta. Malinaw na lumitaw ang mga salita ni Tia. Ipinapakita ng mga tao ang kanilang tunay na mukha. Kapag iniisip nilang walang nakakakita sa kanila. Tahimik akong lumabas ng apartment. Bumaba, umupo sa bangko, malamig. Ang mahinang ulan ay lumakas. At humihip ang malamig na hangin. Nakaupo ako sa ulan, nang walang payong. At kakaiba, walang luha. Tanging lamig. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang notes, plano, manahimik, tungkol sa mana, konsultasyon sa abogado, pagtatala ng mga pag-uusap, paghahanda sa pag-alis. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik ako. Malakas kong isinara ang pinto. Sa kusina, hinahalo ng biyenan ang kaldero. Nakaupo si David sa kanyang smartphone. Veronica, bakit gabi ka na? Nagtagal ako. May balita ako. Lumingon ang biyenan ko. May sakim na pagkausyoso sa kanyang mga mata. Na-promote ako. Head ng Analytics Department. Doble ang sahod. Pahinga. Congratulations, sabi ni David nang walang pakialam. Mas maraming pera. Maganda. Tinalikuran ng biyenan ko ang kalan. Makakatulong sa pamilya. Iyon lang. Walang magaling. Walang ipagmalaki. Basta pera sa pamilya. Pagod na ako. Matutulog na ako. Sa kwarto. Humiga ako sa kama. Nakatingin sa kisame. 10 taon. Kasama ang mga taong itinuring akong walang kwenta. Naghihintay ng pagkakataon na gamitin at itapon. Ngunit ngayon, may plano na ako. Umuugong ang pinto. David, pakinggan mo. Sinabi ni Mama tungkol kay Tia. Parang may mana. Hindi ka ba tinawagan? Hindi. Walang tumawag. Kakaiba. Kung sakali tumawag sila, sabihin mo lang. Good night. Nagsalita pa siya. Ngunit hindi ako nakikinig. Umiikot sa aking isip ang mga plano. Bukas, tawag sa abogado. Sa makalawa, ayusin ang mga dokumento. At sa lahat ng oras, manahimik, magmasid, magtala. Nakatulog ako sa pag-iisip. Malapit na magbago ang lahat. Kinabukasan, mas maaga akong nagising. Tahimik akong nag-ayos. Lumabas. Sa opisina, tumawag ako sa abogado. Si Attorney Clara Cortez, isang abogado sa batas ng pamilya, ay maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Dumating ka ng 2. Pag-uusapan natin. Sa 2 p.m., nakaupo ako sa kanyang opisina na maliwanag na may mga bulaklak sa bintana. Ikinuwento ko ang lahat tungkol sa biyenan. Tungkol sa asawa. Tungkol sa gabi kahapon. Veronica, sabi niya, ang magandang balita. Ang mana ay sa loob ng kasal. Ito ay personal mong ari-arian. Article 109 ng Family Code. Walang karapatan ng asawa mo. Huminga ako ng malalim. Ang pagtatala ng mga pag-uusap ng walang pahintulot ay mahirap sa legal. Ngunit para sa pag-unawa, itala mo. At kung magpasya kang hiwalayan siya ng legal, maghanda ka na ngayon. Magbukas ka ng hiwalay na account.
Itago ang mga dokumento sa isang bank vault. Huwag magbigay ng dahilan para sa mga hinala. Sa ngayon, hanggat hindi ka pa handang umalis, pipilitin ka nila, sasasyantahin ka. Kailangan mong maging handa. Nakatira ako sa apartment ng biyanan ko. Maaari niya akong palayasin. Oo, kailangan mo ng sarili mong tirahan. Mas mabuti kung hindi malalaman ng pamilya. Lumabas ako, na may malinaw na plano. At pakiramdam ng kalayaan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kontrolado ko ang aking buhay. Pagkalipas ng 2 araw, pumunta ako sa notaryo. Pagsapit ng gabi, naiproseso na ang mga papeles ng mana at nakuha ko na ang ganap na karapatan sa 2 condo unit, isang bahay at lupa sa probinsya, isang account, at isang koleksyon ng mga alahas. Nakalagay ang mga susi sa aking bag, mabibigat na susi sa isang bagong buhay. Ang kondo sa sentro ay maganda, matataas na kisame, malalaking bintana, tanawin ng parke. Kailangan ng renovation, ngunit malaki ang potensyal. Tinawagan ko ang contractor at nagkasundo kami sa isang pulong. Sa bangko, nagbukas ako ng bagong account at umarkila ng safe deposit box para sa mga dokumento. Araw-araw, itinatala ko ang mga pag-uusap, ang mga pintas ng biyenan, ang kawalang pakialam ng asawa, ang mga pahiwatig tungkol sa mana. Nagsimula ang renovation pagkalipas ng 1 linggo. Pumupunta ako sa lunch break para tingnan. Tapusin ang kontraktor sa loob ng 1 buwan. Kasabay nito, inilipat ko ang mga gamit. Ang mga luma kong damit ay ibinigay ko sa kaibigan ko. Ang mga libro ay dinala ko sa aklatan. Ang mga dokumento ay dinala ko sa trabaho. At lumalala ang panggigipit. Araw-araw, usapan tungkol sa tiya. Nagtatanong ang biyenan. Wala bang naiwan si tiya? Hindi ko alam. Walang tumawag. Nagsimula si David ng mga usapan tungkol sa hinaharap. Nagpapahiwatig. Maganda kung may sarili tayong tirahan. 2 linggo. Naging mas agresibo ang biyenan at nagtagal ulit. Ang promotion mo, puro problema. Hindi ka pa rin natuto magluto sa loob ng 10 taon. Walang anak, walang silbi. Hindi ako ipinagtanggol ni David. Tahimik lang siya o sinusuportahan ng ina. Itinatala ko ang lahat at ipinapadala sa abogado. 3 linggo. Diretsyong tinanong ng biyenan ang tungkol sa mana. Itinanggi ko. Alam kong may iniwan sa iyo. Huwag kang magsinungaling. Saan nanggaling ang impormasyon? Tumahimik siya. Napagtantong nakapagsalita siya ng sobra. Sa gabing iyon, sinubukan ni David ang malumanay na paraan. Veronica, kung mayroon, sabihin mo, pamilya tayo. Kailangan kong pag-isipan. Malapit nang matapos ang renovation. Nakabili na ako ng mga kasangkapan ayon sa aking panlasa. Hindi ayon sa panlasa ng biyenan. Ngayon, mayroon na akong lahat. Sariling tirahan, pera, mga tala ng pag-uusap. Ang tanging natitira ay ang huling hakbang. Nag-email ako sa abogado. Handa akong mag-file ng annulment at legal separation. Dumating ang sagot pagkalipas ng 1 minuto. Pumunta ka bukas. Pag-uusapan natin ang estratehiya. Ibinaba ko ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, ngumiti ako. Malapit na. Malapit na matapos ang lahat. Kinabukasan, pumunta ako kay Attorney Clara Cortez. Nang 10 a.m. Sa labas ng kanyang opisina, maingay ang lungsod, at inilalatag ko sa mesa ang mga dokumento, mga titulo, mga bank statement, mga transcript ng mga pag-uusap. Kahanga-hanga, sabi ng abogado, habang nililipat ang mga papeles. Pinaghandaan mo ng husto. Mayroon kang 3 linggo, at ginugol mo ang mga ito ng matalino. Ngayon, pag-usapan natin ang estratehiya. Nag-usap kami ng 2 oras. Ipinaliwanag ni Attorney Cortez ang proseso ng legal separation at annulment, ang posibleng mga hadlang, ang mga opsyon ng asawa. Maaari niyang subukang kwestiyunin ang iyong karapatan sa mana, sabi niya. Idineklara na naglagay ka ng magkasanib na pera sa renovation. Halimbawa,
Una siya ay nakilahok sa pagpapanatili ng ari-arian, ngunit hindi ito totoo. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay maaari niyang subukan, kaya't itago ang lahat ng resibo. Lahat ng kontrata. Magbayad para sa renovation gamit lamang ang iyong personal na account. Iyong pinaglipatan ng mana. Walang magkasanib na pera. Tumango ako. Ginagawa ko na ito. Ngayon tungkol sa annulment mismo. Wala kayong anak. Wala ring pagtatalo sa ari-arian. Dahil ang mana ay personal mo. Sa teoretikal, dapat ay mabilis ang lahat. Dahil matagal ang proseso ng annulment, magfa-file muna tayo ng legal separation at protection order. Sa pamamagitan nito, paghihiwalayin ng batas ang inyong mga ari-arian at hindi kanya pwedeng lapitan. Karaniwan ay mas maikli. Ang mahalaga ay huwag kang magpatalo sa mga pakiusap. Huwag kang pumayag sa isa pang pagkakataon. Kung nagpasya ka, ituloy mo hanggang sa huli. Tumangos ako sa bintana. Sa labas ng salamin, lumulutang ang mga ulap. Ordinaryong ulap ng tag-araw. At ang aking buhay ay nagbabago. Sa bawat minuto, nagpasya ako, sabi ko. Itutuloy ko hanggang sa huli. Ngumiti si Attorney Cortez. Kung gayon, magsisimula tayo. Ihahain natin ang petisyon sa susunod na linggo. Sa ngayon, patuloy kang kumilos tulad ng dati. Huwag magbigay ng dahilan para sa mga away. Madaling sabihin na, huwag magbigay ng dahilan kapag hinahanap ng biyenan ang dahilan sa bawat salita ko, sa bawat galaw ko. Sa gabing iyon, umuwi ako ng gabi, gaya ng dati. Naghanda ako ng hapunan. Oo, minsan nagluluto ako, sa kabila ng mga salita ni Aling Gloria. Nilinis ko ang mesa, hinugasan ang mga pinggan. Pinagmamasdan ako ng biyenan ko. Nang may pagdududa, may nagbago sa akin. At nararamdaman niya iyon. Hindi niya maintindihan kung ano. Ngunit nararamdaman niya. Kakaiba ka nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, habang pinupunasan ko ang mga plato. Malalim ang iniisip. May nangyari ba? Wala. Pagod lang sa trabaho. Bagong posisyon. Maraming responsibilidad. Responsibilidad. Humalakhak siya. Mas mabuti kung iniisip mo ang pamilya. Hindi ang karera. Hindi mo binibigyan ng pansin ang asawa mo. Hindi ka man lang lumalabas sa bahay. Anong klaseng asawa ka? Dati. Sasaktan ako ng mga salitang ito. Dati. Magpapaliwanag ako. Magsusorry. Ngunit ngayon, pinayagan ko lang itong dumaan sa kabilang tenga. Good night. Pumunta si Aling Gloria sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto. Dumating si David mamaya. Galing sa isang corporate event, humiga sa tabi ko nang walang salita. Amoy alak siya. Veronica. Bulong niya sa dilim. Kailangan nating mag-usap. Bukas. Pagod na ako. Hindi. Ngayon. Mahalaga ito. Umupo ako sa kama. Binuksan ang ilaw ng gabi. Umupo din siya. Kinusot ang kanyang mukha. Sinabi ni Mama. Sa madaling salita. Nalaman niya ang tungkol sa mana. Alam na talaga niya. Naayos mo na ba ang lahat? Oo. Narito na. Ang mga baraha ay nasa mesa. Oo. Kalmado kong sinabi. Inayos ko na. Huminga siya ng malalim. Tila inaasahan ang sagot na ito. At kinakatakutan din ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit pa? Bakit pa? Mag-asawa tayo. Dapat nating pag-usapan ang lahat. Talaga? Tiningnan ko siya sa mata. At nang pinag-uusapan mo ng nanay mo, kung paano mo ako pipilitin na ibigay ang pera, iniisip mo rin ba na dapat nating pag-usapan ang lahat? Umalis siya ng tingin. Nag-espiya ka ba? Umuwi ako sa sarili kong bahay. At narinig ko kung paano ninyo planong pagnakawan ako. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Hiwalayan mo siya pagkalipas ng ilang taon, kapag nasa negosyo na ang pera. Hindi totoo iyon? Walang kwenta. Hindi rin totoo iyon? Tahimik siya. Ang kanyang mukha sa ilaw ng nightlight ay mukhang kaawa-awa, litong-lito. Veronica! Si Mama minsan ay nagsasabi ng sobra. Alam mo naman,
Pero mahal kita. 10 taon na tayong magkasama. Mahal mo ako? Tumayo ako mula sa kama. 10 taon kang tahimik habang hinuhusgahan ako ng nanay mo. Hindi ka man lang kumontra. Hindi ka man lang nagsabi sa kanya na mali siya. Ito ba ang pagmamahal? Matanda na siya. Tama na. Hindi ako sumisigaw. Mahina akong nagsasalita, ngunit napatalon siya. Tama na. Humalakhak ako. Ang mga dahilan na iyan. Hindi siya matanda. Siya ay isang matandang babae, na sadyang pinili na pahirapan ako sa loob ng maraming taon. At ikaw ay isang matandang lalaki na sadyang pinili na pahintulutan ito. Binuksan niya ang kanyang bibig. Ngunit hindi ko siya pinayagang magsalita. Ang mana ay personal kong ari-arian. Ayon sa batas, wala kang anumang karapatan dito. At hindi ko planong mag-invest ng anuman sa pamilya, kahit 1 piso. Pero hindi ito patas. Hindi patas? Alam mo ba kung ano ang hindi patas? Ang mamuhay ng 10 taon. Kasama ang isang taong itinuturing kang walang kwenta. Ito ang hindi patas. Kinuha ko ang unan at kumot. Matutulog ako sa sala. At kailangan ko ng oras para mag-isip. Hindi niya ako pinigilan. Hindi man lang niya sinubukan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang digmaan ng mga nerbiyos. Lumaban ang biyenan ko. Ang bawat hakbang ko ay kinokomento. Ang bawat salita ay tinututulan. Saan ka pupunta? Sa trabaho. Bakit ang aga mo? Malamang, tumatakbo ka sa kasintahan mo. Late ka na naman. Ang normal na asawa ay nasa bahay ng 7 p.m. Anong mga pakete iyan? Gumagasta ka na naman ng pera? At walang naiwan sa pamilya. Tahimik ako, nagtatala. Naghihintay. Si David ay nagpapalit-palit sa pagitan ko at ng kanyang ina. Minsan, sinusubukan niyang makipag-ayos. Kalimutan na natin. Simulan natin muli. Minsan, sumisigaw siya. Kailangan mong magbahagi. Pamilya tayo. Minsan, tahimik lang siya sa loob ng ilang araw. Nakatingin sa dingding. Minsan, sinubukan niyang buksan ang aking telepono. Nahuli ko siya sa pasilyo. Naghahalungkat siya sa aking bag. Anong ginagawa mo? Binawi niya ang kanyang kamay, na parang napaso. Wala. Naghahanap ng charger sa bag ko. Akala ko baka kinuha mo ang akin. Kasinungalingan. Isang tahasang, walang kwentang kasinungalingan. David. Sabi ko. Kung hahawakan mo pa ulit ang mga gamit ko, tatawagin ko ang pulis. Pulis! Nababaliw ka na ba? Hindi. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nasa tamang pag-iisip ako. Umalis siya, malakas na isinara ang pinto, at pinalitan ko ang password ng aking telepono, at sinimulan kong dalhin ang mga dokumento sa akin. Kung sakali, natapos ang renovation sa condo unit, nang mas maaga sa inaasahan, tumawag ang kontraktor noong Biyernes, Veronica Hernandez. Tapos na ang lahat, maaari mo nang tanggapin ang trabaho. Agad akong pumunta pagkatapos ng trabaho. Nagbago ang kondo. Maliwanag na dingding. Bagong sahig na kahoy. Modernong banyo. Nakalagay na ang mga kasangkapan. Aking sofa. Aking mesa. Aking mga estante ng libro. Aking bahay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sarili kong bahay. Naglakad ako sa mga silid. Hinipo ang mga dingding. Binuksan ang mga kabinet. Lahat ay bago. Malinis. Sa akin, walang anumang bagay na konektado sa nakaraang buhay. Walang alaala ng biyenan, ng asawa, ng mga 10 taon ng kahihiyan. Umupo ako sa sofa at umiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggong ito, umiyak ako. Hindi dahil sa kalungkutan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa, dahil sa tuwa, dahil sa pagkaunawa, na narito na ang daan palabas. Ang tanging natitira ay ang huling hakbang. Noong Lunes, ako at si Attorney Cortez ay nag-file ng petisyon para sa pagwawalang bisa ng kasal. Tahimik at pangkaraniwan ang tanggapan ng korte. Walang drama, walang eksena, puro papel,
Selyo, lagda. Ipapahatid ang summon sa iyong asawa sa pamamagitan ng process server ng korte, sabi ng sekretarya. Ang unang pagdinig ay sa 1 buwan. 1 buwan? Isa pang buwan sa taong ito. Ngunit ngayon, mayroon akong layunin. Ngayon, alam kong matatapos ito. Kinagabihan, mas late akong umuwi. Dumaan ako sa aking kondo. Dinala ang huling gamit. Ang tanging natitira ay ang pinakamahalaga. Ang iba ay maaaring iwanan. Binuksan ko ang pinto at agad kong naramdaman na may kakaiba. May ilaw sa pasilyo. Sa sabitan, may nakasabit na ibaong coat. Mamahalin. Panlalaki. Mula sa kusina, naririnig ang mga boses. Naglakad ako sa kusina. Nakatayo sa mesa ang biyenan. Si David. At isang hindi pamilyar na lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang, nakasuot ng suit. Oh, narito na siya. Ngumiti ang biyenan ng may tagumpay. Umupo ka. Veronica. Siya si attorney. Benitez, abogado. Ipapaaliwanag niya sa iyo ang iyong mga obligasyon. Tumayo ang abogado. Inabot ang kanyang kamay. Attorney Benitez. Kinakatawan ko ang interes ng iyong asawa. Hindi ko hinawakan ng kamay. Nanatili sa pintuan. Interes ng asawa ko. Anong interes? Ari-arian. Umupo siya ulit. Sinabi sa akin ni David na nakatanggap ka ng malaking mana at tumanggi kang ibahagi ito sa pamilya. Dahil sa batas, hindi ko kailangang ibahagi ito. Formal, oo. Ngunit may mga nuances. Walang nuances. Kinuha ko ang aking telepono, Article 109 ng Family Code. Ang ari-arian na natanggap ng isa sa mga mag-asawa sa pamamagitan ng pagmamana ay kanyang personal na ari-arian. Kahit na natanggap ito sa panahon ng kasal, umubo ang abogado. Magaling ka sa batas. Maganda iyan. Ngunit pag-usapan natin ang isang mapayapang solusyon. Mapayapang solusyon? Tiningnan ko ang biyenan ko. Iyon ba ay kapag tinawag akong walang kwenta at nagpaplano ng pagwawalang bisa ng kasal pagkatapos kuhanin ng pera? Namutla si Aling Gloria. Nagtatala siya. Bulong niya kay David. Sinabi ko na sa iyo. Nagtatala siya. Nagtatala. Kumpirma ko. Through linggo. Bawat usapan. Bawat pang-iinsulto. Bawat plano. Nagkatinginan ang abogado. At si David. Nakaupo si David na namumutla. Nakakuyom ang mga kamao. Veronica, mag-usap tayo ng mahinahon. Simula niya. Hindi. Sa korte tayo mag-uusap. Nag-file ako ng pagwawalang bisa ng kasal kaninang umaga. Makakatanggap ka ng summons mula sa korte. Katahimikan. Maging ang biyenan ay tumahimik. Nag-file ka ng pagwawalang bisa ng kasal? Tumayo si David. Walang babala. Walang usapan? Ano pa ang pag-uusapan? Tungkol sa kung gaano mo ako kamahal? O tungkol sa kung paano mo planong hiwalayan ako pagkalipas ng ilang taon? Si Mama ang nagsabi niyan. Hindi ako. At sumang-ayon ka. Siguro nga tama ka. Iyan ang mga salita mo? Lumapit siya sa akin. Galit sa kanyang mga mata. Hindi ka aalis. Ito ang bahay ko. Ito ang kondo ng nanay mo. At aalis ako sa loob ng ilang araw kung hindi mo ako palalayasin ng mas maaga. Oo, palalayasin kita. Ngayon na. David, tumayo ang abogado sa pagitan namin. Huwag. Wala itong ibibigay. Tumayo din ang biyenan. Hindi. Hayaan mo siyang umalis. Tama na. 10 taon akong nagpakain sa taong ito na walang silbi. At ano ang nakuha ko? Kawalang pasasalamat. Pinakain? Tumawa ako. Binayaran ko ang kalahati ng utilities, bumili ng groceries, nagbigay ng pera para sa gastos sa bahay. O nakalimutan mo? Kakaunti. Ang kakaunti kong pera kumpara sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Mana ito ng tiya ko. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya para iwanan sa akin. At kayo? Gusto niyo lang nakawin? Ninakaw? Hiningal ang biyanan ko sa galit. Pamilya tayo. Nagbabahagi ang pamilya.
Hindi tayo pamilya, sabi ko. Mga tao tayo na aksidenteng nagkasama sa isang bubong. At matatapos na ang aksidenteng ito, lumiko ako at pumasok sa kwarto. Sa likod ko, naririnig ko ang mga sigaw. Bienan, may isinisigaw. Sinusubukan ni David. Napakalmahin siya. Nag-aalok ang abogado. Napag-usapan ang lahat bukas sa sariwang isip. Inimpake ko ang mga huling gamit ko. Laptop, charger, ilang litrato. Lahat ng iba pa ay nasa bagong apartment na. Bumalik ako sa pasilyo. Nasa kusina pa rin sila. Mahina na ang mga boses. Ngunit ang tensyon ay nakasabit sa hangin. Aalis na ako, sabi ko ng malakas. Ipapahintulot ko ang mga susi sa mesa. Ang aking abogado ay makikipag-ugnayan sa inyo tungkol sa pagwawalang bisa ng kasal. Umalis ako ng hindi lumilingon. Madilim at malamig sa labas. Ang mahinang ulan ay bumabagsak sa aking mukha. Sumakay ako sa kotse. Inilagay ang mga kamay sa manibela. At ilang minuto ay nakaupo lang. Nakatingin sa harap. 10 taon. 3,650 araw. At ngayon, tapos na ang lahat. Sa isang gabi. Sa isang pag-uusap. Hindi pa tapos. Sa harap ay ang korte, ang pagwawalang bisa ng kasal, mga papeles, ngunit ang pinakamahirap ay nalagpasan na. Umalis ako. Malaya ako. Instart ko ang kotse at umuwi sa aking bahay. Sinalubong ako ng kondo ng init at katahimikan. Walang ingay ng biyenan, walang tahimik na paghatol ng asawa. Tanging ang aking mga gamit, ang aking mga libro, ang aking kape sa kusina. Naghanda ako ng tsaa. Umupo sa bintana. Kumikislap ang lungsod sa ibaba. Sa isang lugar. Sa isa sa mga matataas na gusaling iyon. Si David at ang kanyang ina ay gumagawa ng mga bagong plano. Naghahanap ng paraan upang maghiganti. Magparusa. Kunin. Ngunit wala na itong silbi. Hindi sila magtatagumpay. Nagring ang telepono. Si David. Ibinaba ko ang tawag. Tumawag siya ulit, at ulit, at ulit. Pagkatapos, dumagsa ang mga mensahe. Veronica, pag-usapan natin. Hindi ka maaaring umalis ng ganyan. Mahal kita. Ayusin natin ang lahat. Pakiusap. Sagutin mo. Hinarangan ko ang kanyang numero. Pagkatapos, tumawag ang biyenan ko mula sa landline. Ibinaba ko rin. Hinarangan ko rin. Katahimikan. Isang mapayapang katahimikan. Tinapos ko ang aking tsaa. Natulog. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Ang mga sumunod na linggo ay abala. Sinubukan ni David na makipag-ugnayan sa akin. Sa pamamagitan ng mga kakilala, sa pamamagitan ng mga kasamahan, hiningi ko sa kanila na huwag magpasa ng mga mensahe. Lumitaw ang biyenan ko sa aking trabaho. Gumawa ng eksena sa reception. Sumisigaw na sinira ko ang pamilya. Inilabas siya ng guwardiya. Tinawag ako ni Ginoong Alexander sa kanyang opisina. Tinanong kung maayos ang lahat. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Maikling sinabi. Nagpapaanul ako. Hindi matanggap ng mga dating kamag-anak. Tumango siya. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo. Maaaring makatulong ang mga abogado ng kumpanya. Salamat. Kakayanin ko. Sa unang pagdinig sa korte para sa protection order, dumating si David kasama ang kanyang abogado na si Attorney Benitez. Sinubukan nilang tutulan ito, humihingi ng pagkakataon na mag-usap kami. Ngunit nagpakita ang abogado ko ng mga ebidensya ng psychological at emotional abuse. Kailangan niya ng space, sabi ni Attorney Cortez. Pinaburan ako ng hukom. Mabilis na lumipas ang 1 buwan. Tumawag, sumulat, at pumunta si David sa building ko. Hindi ko binuksan. Hindi ako sumagot. Minsan, nahuli niya ako sa sasakyan. Hinawakan ang aking kamay. Veronica, nakikiusap ako. Mag-usap tayo. Bitawan mo ako. Ngayon, aayusin ko ang lahat. Kakausapin ko si Mama. Aalis siya.
Tayong dalawa lang ang titira. Huli na. Bakit huli na? Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Tiningnan ko siya sa mata. Sa mga matang iyon, na minsang akala ko ay pamilyar. Dahil ipinakita mo kung sino ka. Hindi sa salita, kundi sa gawa. At ayaw ko nang makasama ang ganitong tao. Binawi ko ang aking kamay at umalis. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kotse, litong-lito. Kaawa-awa. Maikli ang pangalawang pagdinig para sa legal separation. Walang laban si David dahil personal kong ari-arian ang mana. Tahimik si David, nakatingin sa sahig. Naaprubahan ang aming legal na paghihiwalay habang umuusad ang annulment case. Paglabas ko ng courtroom, nakasalubong ko ang biyenan. Naghihintay siya sa pasilyo. Namumutla. Tumanda. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Bulong niya. Hindi kita kailanman patatawarin. Ang kanyang buhay ay sinira mo. Sagot ko. Nang pinalaki mo siyang ganyan? At nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang hindi lumilingon. Naghihintay sa akin si attorney. Cortez sa labasan. Congratulations. Sabi niya. Ngayon malaya ka na. Oo. Ngumiti ako. Malaya. Lumabas kami. Sumisikat ang araw. Napakaganda ng panahon. Nagniningning ang mga puno. Kumakanta ang mga ibon. Namumuhay ang lungsod ng karaniwan nitong buhay. At ang aking buhay ay nagsisimula muli. Sa mga unang araw sa aking bagong kondo, sinasanay ko lang ang katahimikan. Kakaibang pakiramdam ang gumising sa umaga. At hindi marinig ang pagmumuya ng biyenan sa kabilang pader. Hindi maghintay ng pintas sa almusal. Hindi maghanda para sa mga away sa gabi. Katahimikan, kapayapaan, kalayaan. Gumigising ako kung kailan ko gusto. Kumakain kung ano ang gusto ko. Nanonood ng pelikula hanggang hating gabi. Nang hindi natatakot marinig muli, kuryente iyan. Hindi libre. Inanyayahan ko ang aking mga kaibigan. Para sa tsaa. Dati ay imposible ito. Gumagawa ng eksena ang biyenan pagkatapos ng bawat pagbisita. Nagbibigay ng kasiyahan ang trabaho. Ang bagong posisyon ay mahirap, ngunit kawili-wili. Pinamunuan ko ang isang koponan ng 12 tao. Nakikipag-ugnayan sa mga malalaking kliyente. Gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa milyon-milyong kontrata. At walang sinuman ang nagsabi sa akin na ang isang babae ay walang lugar sa negosyo o na mas mabuti kung inaalagaan ko ang aking pamilya. Nasiyahan si Ginoong Alexander sa aking trabaho. Tumataas ang quarterly performance ng 15%. Pinupuri ng mga kliyente ang aming analytics. Sa pangkalahatang pulong, kinilala ako bilang pinakamahusay na manager ng departamento. Veronica Hernandez, isang kayamanan ka, sabi ng direktor. Pinagsisisihan ko na hindi kita na-promote noon pa. Ngumiti ako. Dati, ang mga salitang ganoon ay tila hindi nararapat. Ngayon, tinatanggap ko ang mga ito ng mahinahon. Nararapat ako dahil sa aking pagtatrabaho, sa aking pagsisikap. Ang isang bedroom apartment sa residential area ay ipinaupa ko. Nakahanap ako ng disenteng mga nangungupahan. Isang batang mag-asawa. Pareho silang nagtatrabaho at hindi pa planong magkaanak. Isang taong kontrata, bayad sa oras, walang problema. Ang karagdagang kita ay isang magandang bonus. Hindi naman sa kailangan ko ng pera, sapat na ang sahod ng head ng departamento. Ngunit ang pakiramdam ng kalayaan sa pananalapi, ganap at walang pasubali, ay nagpainit sa aking puso. Ang bahay sa probinsya ay unang beses kong pinuntahan isang buwan, pagkatapos ng pagwawalang bisa ng kasal. Nagmamaneho ako ng may pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Hindi kailanman binanggit ni Tia Antonina ang bahay na ito. Hindi ko man lang alam na nag-e-exist ito. Ang bahay ay maliit, ngunit komportable. Gawa sa kahoy, na may inukit na mga bintana, na may veranda na nakaharap sa hardin. Puno ng mangga, buko, at mga puno ng kalamansi. Isang lumang balon sa bakuran, isang pergola na nilamukos ng ligaw na ubas. Sa loob, malinis, maayos. Malamang, umupa si Tia Antonina ng mag-aalaga sa bahay.
Simpleng muebles, nilalabhang placemat sa mesa, isang maliit na altar sa sulok. Lahat ay tulad ng sa aking pagkabata sa bahay ng lola ko sa probinsya. Umupo ako sa balkonahe, at matagal na tiningnan ang hardin. Kumakanta ang mga ibon. Hinahalikan ng hangin ang mga dahon. Amoy lupa at damo. Tia Antonina, ang dami niyang ginawa para sa akin. At ang kaunti kong alam tungkol sa kanyang buhay. Sa buong buhay niya, nagtrabaho siya bilang doktor. Tumulong sa mga tao, nag-ipon ng pera, bumili ng mga ari-arian. Inisip ang kinabukasan. Ang aking kinabukasan. Alam niya na maaga o huli. Kakailanganin ko ng paraan palabas. At inihanda niya ito. Umiyak ako. Nakaupo sa balkonahing ito. Umiyak ako. Dahil sa pasasalamat. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagsisisi. Na hindi ko nasabi sa kanya. Ang lahat ng ito. Habang nabubuhay pa siya. Pagkatapos ng araw na iyon. Nagsimula akong pumunta sa probinsya tuwing weekend. Ang bahay ay naging aking kanlungan. Isang lugar ng kapayapaan. Doon. Nagpapahinga ako mula sa gulo ng siyudad. Nagbabasa ng libro, nagtatrabaho sa hardin. Ang mga kapitbahay ay naging mabait. Isang matandang mag-asawa. Nakilala si Tia Antonina. Sa loob ng maraming taon. Madalas kanyang ikwento. Sabi ni Aling Maria. Ang kapitbahay sa kanan. Sabi niya. May pamangkin ako na matalino, maganda, kaso. Nakuha niya ang isang asawang walang silbi. Tumawa ako. Alam din niya iyon. Alam ni Antonina Valdez ang lahat. Umiling si Aling Maria. Matalinong babae siya. Naway mapayapa siyang magpahinga. Lumipas ang mga linggo. Ang buhay ay bumalik sa normal. Hindi na tumatawag si David. Malamang ay tinanggap na niya. O nakahanap ng ibang paraan. Para pahirapan ako. Tumahimik din ang biyanan. Halos makalimutan ko na sila. Parang masamang panaginip. Na sa wakas ay natapos na. Ngunit minsan, mga 6 na buwan, pagkatapos ng pagwawalang bisa ng kasal, muling nagkrusa ang aming landas. Naglalakad ako sa isang mall, gusto kong bumili ng bagong kurtina, para sa bahay sa probinsya. Karaniwang araw ng Sabado, maraming tao, musika mula sa mga speaker. At bigla, isang pamilyar na siluet sa harap ng isang display window. Si David. Hindi ko siya agad nakilala. Nagbago siya, pumayat, nahihirapan, gusot ang kanyang damit. Hindi ahit ang kanyang mukha. Nakatayo siya at nakatingin sa display window ng electronics. Hindi bumibili. Nakatingin lang. Ang unang pagnanais ay umalis. Bago pa niya ako mapansin. Ngunit may pumigil sa akin. Kuryosidad. Pagmamataas. O simpleng pagnanais na tapusin ito. Lumapit ako. David. Napatalon siya. Lumingon. Nagkaroon ng takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay isang bagay na parang hiya. Veronica. Ikaw ba? Hi. Hi. Nakatayo kami sa harap ng isa't isa. Dating mag-asawa. Estranghero. 10 taon na magkasama. At ngayon ilang buwan na magkahiwalay. At hindi ko na maintindihan kung ano ang nakita ko sa lalaking ito. Kumusta ka? Tanong niya. Mabuti. Ikaw? Nagkibit balikat siya. Ayos lang. Halata ang kasinungalingan sa kanyang anyo. Sa kanyang boses. Sa kanyang malungkot na tingin. Narinig ko. Gusto mong magbukas ng restaurant, sabi ko. Kumusta ang pag-unlad? Umalis siya ng tingin. Hindi natuloy. Bakit? Kulang ang pera. Hindi na aprubahan ang utang. Hindi pumasa ang business plan. Tahimik lang ako. Ano ang inaasahan niya? Nabibigyan ko siya ng pera. Na makikisimpatya ako. Nasasabihin ko na maaari pa ring ayusin ang lahat. Ipinagbili ni Mama ang kondo. Idinagdag niya ng mahina. Yung tinitirhan natin. Kailangan. Bakit? Mga utang. Sa madaling salita, nagkaroon ng problema. Nangutang ako para sa negosyo. Hindi ko naisip ng mabuti. Kaya pala,
Sinubukan pa rin niyang magbukas ng kanyang restaurant nang walang pera ko, sa utang, at nalugi. At ang biyenan, na labis na nangangarap ng isang negosyo ng pamilya, ay nawalan ng kaisa-isang tirahan. Maaari kong sabihin, sinabi ko na sa iyo, maaari akong tumawa, maglibang, ipaalala ang lahat ng kanilang mga plano at scheme, ngunit hindi, ikinalulungkot ko. Sabi ko. At totoo iyon. Hindi dahil mahal ko pa siya. Hindi. Namatay ang pag-ibig sa gabing iyon. Nang marinig ko ang pag-uusap sa kusina. Ngunit siya ay isang tao, isang malungkot, nalilitong tao na gumawa ng maling pagpipilian at ngayon ay binabayaran ito. Veronica. Lumapit siya sa akin. Maaari ba tayo? Hindi. Hindi mo pa natatapos. Hindi ko kailangang tapusin. Ang sagot ay hindi sa anumang tanong na nais mong itanong. Yumuko siya. Alam kong may kasalanan ako. Alam kong sinira ko ang lahat, pero nagbago ako nang wala ka. Naintindihan ko ang nawala ko. David, buntong hininga ako. Hindi ako ang nawala mo. Nawala mo ang perang inaasahan mong makukuha. Iba iyon. Hindi totoo iyon. Totoo iyan. At alam nating pareho iyan. Kinuha ko mula sa bag ko ang isang calling card. Hindi sa akin, sa ibang tao, sa psychologist na pinuntahan ko sa mga unang buwan pagkatapos ng pagwawalang bisa ng kasal. Ayan, pumunta ka. Makakatulong sa iyo na maintindihan ang iyong sarili. Kinuha niya ang calling card. Tiningnan ito ng may pagtataka. Paalam, David. Sana, maging maayos ang lahat sa iyo. Lumiko ako at umalis, nang hindi lumilingon. Sa kotse, nakaupo ako ng ilang minuto, nagpapagaling. Kakaibang pakiramdam ang makatagpo ng isang taong nakasama mo ng 10 taon. At walang maramdaman. Walang galit, walang sakit, walang pagsisisi. Puro kawalan lang, hindi kawalan. Ginhawa. Ginawa ko ang tamang pagpipilian. Umalis ako sa tamang oras. At ang buhay ko ngayon ay sa akin na. Nang maglaon, nalaman ko ang mga detalye mula sa mga karaniwang kakilala. Ang kwento ay mas malungkot pa sa aking iniisip. Pagkatapos ng pagwawalang bisa ng kasal, nagpasya si David na patunayan sa lahat, sa kanyang sarili, sa kanyang ina, at sa akin, na maaari siyang magtagumpay ng walang tulong ng sinuman. Nang utang siya sa bangko, nakahanap ng kasosyo sa negosyo, umarkila ng lugar para sa isang restaurant. Ang kasosyo ay naging manloloko. Kinuha ang kalahati ng pera at naglaho. Naiwan si David na may utang, hindi tapos na renovation, at mga obligasyon sa pag-arkila na hindi niya kayang bayaran. Sinubukan ng biyenan na tumulong, ipinagbili ang kondo, ibinigay ang pera sa anak, ngunit hindi ito sapat. Lumubog si David sa bagong utang, at pagkatapos ay mas marami pa. Ngayon, sila ng kanyang ina ay nakatira sa inupahang 1-bedroom unit sa labas ng syudad. Nagtatrabaho si Aling Gloria sa kanyang edad, bilang cashier sa isang supermarket. Kumikita si David sa mga incidental na trabaho. Hindi ako natuwa sa kanilang kalungkutan. Totoo, hindi ako natuwa, ngunit hindi rin ako naawa. Sila mismo ang pumili ng kanilang landas. Sila mismo ang gumawa ng mga desisyon na nagdala sa kanila. Sa kung nasaan sila ngayon. At pinili ko ang aking landas. At dinala ako nito sa kalayaan. Lumipas ang 1 taon, mula ng gabi, na nalaman ko ang tungkol sa mana. Ang 1 taon ba ay marami o kakaunti? Minsan, tila isang buong buhay. Minsan, isang sandali. Sa taong ito, marami akong natutunan tungkol sa aking sarili. Tungkol sa kung ano ang gusto ko at ayaw ko. Tungkol sa aking mga hangganan. Aking mga halaga, aking mga pangarap. Nalaman ko na kaya kong mag-isa at gusto ko ito. Nakikipag-ugnayan ako sa mga kaibigan, kasamahan, mga kapitbahay sa probinsya. Ngunit ang mag-isa, sa sarili ko, nang walang pangangailangan, na magbigay kasiyahan sa sinuman o magpasaya sa sinuman, ay naging kamangha-manghang kaaya-aya. Nalaman ko na ang trabaho ay isang mahalagang bahagi ng aking buhay.
Ngunit hindi ito ang tanging bagay. Sinimulan kong kumuha ng bakasyon, pumunta sa mga maikling paglalakbay, sa Baguio, Cebu, Palawan. Tiningnan ko ang mundo na dati ay nakikita ko lang sa bintana ng opisina. Nalaman ko na handa ako para sa bagong relasyon balang araw. Hindi ngayon. Ngayon, masaya ako na mag-isa. Ngunit kung makakakilala ako ng isang taong pahahalagahan ako kung sino ako, bakit hindi? Ang anibersaryo ng kamatayan ni Tia Antonina ay bumagsak sa isang mainit na araw ng Mayo. Maaga akong pumunta sa sementeryo. Bago pa dumami ang tao, nagdala ako ng mga bulaklak. Puting rosas. Paborito ng tiya ko. Inilagay ko sa florera. Pinunasan ang lapida. Inalis ang mga dahon ng nakaraang taon mula sa libingan. Umupo sa bangko sa tabi. Sumisilip ang araw sa mga dahon ng puno. Kumakanta ang mga ibon. Sa malayo, naririnig ang ingay ng lungsod. At dito, tahimik at payapa. Hi, Tia Antonina, sabi ko ng malakas. Narito ako, tulad ng ipinangako, katahimikan bilang tugon. Ngunit alam kong naririnig niya, mula sa kung saan walang sakit at kalungkutan. Ayos lang ako. Mas mabuti pa sa ayos. Ang kondo mo ay isang himala. Nagpa-renovate ako. Nakatira doon. Masaya araw-araw. Pumupunta ako sa probinsya tuwing weekend. Ang mga kapitbahay mo ay kahangahangang tao. Pinapabati ka ni Aling Maria. Ngumiti ako, pinunasan ng luha. Na-promote ako sa trabaho. Naaalala mo? Ngayon, ako na ang boss. Isang tunay na boss na may opisina at sekretarya. Ipagmamalaki mo sana ako. Nanahimik ako, nakatingin sa litrato sa lapida. Nakatingin sa akin si Tia Antonina, mula sa litrato. Mabait, matalino, nauunawaan ang lahat. Nagpaanol ako kay David. Tama ka, hindi siya ang taong inakala ko. Ngunit hindi ako nagsisisi. Hindi na sayang ang 10 taon. Marami akong natutunan. At, higit sa lahat, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Kinuha ko mula sa bag ang liham. Ang mismong liham mula sa notaryo. Binasa kong muli ang huling mga linya. Kapag nalaman mo ang tungkol sa mana, huwag kang magmadaling sabihin. Makinig muna. Obserbahan. Ipinapakita ng mga tao ang kanilang tunay na pagkatao kapag iniisip nilang walang nakakakita sa kanila. Salamat sa iyo, sabi ko. Sa lahat. Sa pera, sa mga kondo, sa bahay, ngunit higit sa lahat, sa mga salitang ito. Hindi sa literal na kahulugan, ngunit naiintindihan mo. Ibiniklad ko ang liham pabalik sa bag. Tumayo, inayos ang mga bulaklak sa florera. Pumupunta ako rito taon-taon sa araw na ito, at kahit hindi rin. Hindi ka nag-iisa, Tia Antonina. Naaalala kita. Lagi kitang maaalala. Nanatili pa ako ng 1 minuto. Nakatingin sa libingan. Pagkatapos ay lumiko ako at lumabas. Nagpapatuloy ang buhay. Ang aking buhay. Malaya. Independiyente. Sarili ko. Sa gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe ng aking kondo. Ang lungsod ay nasa ibaba. Mga ilaw. Mga sasakyan. Mga tao. Milyon-milyong kapalaran. Milyon-milyong kwento, at isa sa mga ito ay sa akin. Lumamig ang tsaa sa tasa. Hinahampas ng hangin ang aking buhok. Iniisip ko ang kinabukasan. Ang trabaho na nagbibigay ng kasiyahan. Ang kondo na naging tahanan. Ang bahay sa probinsya kung saan malapit nang mamunga ang mga puno ng mangga. Ang mga paglalakbay na darating pa. Tungkol sa mga librong gusto kong basahin. Tungkol sa mga taong gusto kong makilala. Tungkol sa buhay na nagsisimula pa lang. 35 taong gulang. Marami ba? O kakaunti? Dati? Tila marami. Tila ang pinakamahusay ay nakalipas na. Na walang magbabago. Na magtitiis ako sa biyenan. Hanggang sa aking kamatayan. At maghihintay ng pag-ibig. Mula sa isang taong hindi marunong magmahal. Ngayon, naiintindihan ko
Nagsisimula pa lang ang lahat. Nasa harapan ang mga dekada. Mga dekada ng kalayaan, mga oportunidad, mga pagpipilian. Tinapos ko ang aking tsaa, kinilabutan sa lamig ng gabi. Oras na para pumasok. Nasato ng salang kong, nasato ng pumitula, ngunit bago iyon, isang huling tingin sa lungsod, sa mga ilaw, sa mga bituin, sa walang katapusang kalangitan sa itaas. Salamat, Tia Antonina. Bulong ko. Nakatira ako, nakatira para sa sarili ko, tulad ng gusto mo. Dinala ng hangin, mula sa kung saan ang amoy ng mga bulaklak sa paligid. Napakaliwalas ng gabi. Nagpatuloy ang buhay. At ako ay masaya. Hindi ang lagnat na kaligayahan, na sumisiklab, at namamatay. Hindi ang pakitang tao na kaligayahan para sa iba, kundi isang tahimik, payapa, tunay na kaligayahan ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang sarili. Tumayo ako, pumasok sa kondo, isinara ang pinto ng balkonahe, binuksan ang ilaw, tiningnan ang aking refleksyon sa madilim na salamin. Isang babaeng nasa gitnang edad, matagumpay, independyente, malaya, na may nakaraang nagturo, na may kasalukuyang nagpapasaya, na may hinaharap na umaakit. Ngumiti ako sa aking refleksyon. At ngumiti rin ang refleksyon bilang tugon. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung naging interesante sa iyo ang kwento, mag-subscribe sa channel at mag-like upang hindi makaligtaan ang mga bagong video. Ang gabing iyon ay mananatili sa aking alaala habang buhay.